So hello guys, welcome back to my channel. It's me, Ruby Marinzuga, for today's video. So, nag-uusapan natin yung a life of living alone journey. So, hindi ko pa siya dito sa living alone kasi nga hindi pa ako nag 1 month. So, dahil nag 1 month ako nung Wow! kasi dito ako noong February 9. So, dahil nag 1 month ako, kumusta ang 1 month ko for living alone? So, ito yung mga experiences ko. So, dahil nag-living alone ako, ano yung mga pinag-iisipan ko, mapinag-ipunan ba ako, ano yung mga ano ko sa living alone journey ko. So, ito yung legit na kahit nag-work ka pa, wala ka talagang maipon sa dami ng bayarin mo. Ako nga, nagpunta pa ako sa labeling na experiences. Loyni hanggang ngayong cashier, wala pang ipon nga. Yan yung legit for the legit. Kasi nga kulang pa sa mga bayarin. Natrabaho ako ng labeling at loyong kulang pa. Kasi nga may bayarin pa kami ng tubig, kuryente kasi wala nung trabaho yung papa ko. So, syempre, tinulungan namin. Syempre naman, di ba? Tapos, hindi ako nakapag-ipon. And the legit for the legit, kahit tayo living alone ka na, wala pa rin ipon, nga pa rin. So, ayan yung legit for the legit, na kahit natrabaho ka, kulang pa rin ang sahod mo. Kasi may allowance ka pa. Ayan yung problema. Siyempre, kumusta ang 1 month ko nung March 9. So, nung first time ko nagkasahod sa trabaho ko, syempre hindi pa ako 1 month dito sa living alone journey ko. So, syempre, babayaran ko pa yung utang ko sa pag-apply ng trabaho ko kasi wala akong pera noon. Syempre, nag-utang. So, syempre, babayaran mo yun. So, medyo, syempre, nabayaran naman. Pero may allowance ka pa. Syempre, kailangan mo ng allowance, diba? Kasi hindi naman pwedeng hindi ka ng allowance mo. Paano yung mo, araw-araw mo hanggang sa makasahod ka ulit, diba? So, syempre, kailangan mo talaga ng allowance. Ako, minsan naubusan ako ng allowance. Syempre, yan yung legit. Kaso, okay naman kasi tinutulungan ako ng, syempre, kuya ko, ganyan, parents, ganyan, kapag wala akong allowance. Syempre, hindi nawawala yung pagtulong. Kahit na nagtatrabaho ako, medyo nakukulangan ako ng allowance kasi mas inuuna ko yung bayarin sa utang ko. So, nagtipid naman ako ng allowance. Kaso nga, syempre, kailangan mo magtipid. Kasi kapag naubos yung allowance mo, pakak, yun yung problema. Ubos ang allowance mo. Kaya, syempre, kapag nag-living alone ka, kailangan mo talagang magtipid. Kasi pag naubusan ka, saan ka maghahanap? Sa pamilya mo ka rin, maghanap ka ng para syempre, sa pang-araw-araw mo kasi living alone. Tinutulungan din nila ako kasi nga, nagtatrabaho ako, malayo kasi sa bahay namin sa trabaho. Tapos, paras nito, overtime ako lagi. So, makakauwi na ako alas 8 p.m., diba? Yan yung shifting namin. Depende sa shifting. Kung closer kasi ako. Straight na ako ng closer. Ilang days na akong overtime pang bawi. Yung na-vlog ko na sahod ko sa cashier, maliit lang kasi nagkasakit ako. Tunay na lang nung dati kong sahod. Ngayon, bumabawi na kasi closer ako. Araw-araw may overtime. Kasi kung unti-unting tumataas yung sahod mo, basta't may overtime, kaya yung sa cashier. So, kahit nakakapagod, laban for the go kasi para makabawi. Kasi may bayarin ka pa. So, ano ang bayarin namin ito sa boarding house? 2K, 1 person. So, yan yung pinaglalaanan. Syempre, nakabayad na ako nung March 8, nag-advance. So, syempre, bayarin pa sa
Siyempre, sa boarding house, allowance mo pa. Allowance mo. Tapos, syempre, meron ka pang magtipid. Kailangan mo magtipid, diba? So, gusto ko kasi mag-ipon para sa pang-boarding sa angkas. So, kahit mag-ipon ka, anong nakakaiyak, kulang pa yung sahod mo kung mag-ipon ka. Pero, siguro makakapag-ipon ako pero hindi pa malaki kasi mas inuuna ko pa yung bayarin ko pero okay naman yun. Pero bibigyan ko pa yung parents ko ng pera, syempre, magbibigay ka rin ako. Syempre, akala niyo naman hindi ako nagbibigay. Syempre, nagbibigay din ako, di ba? Kapag meron akong pera kasi, syempre, may bayarin ako. Okay naman yun, bibigyan ko lang parents ko, ganyan. So, syempre, hindi din nawawala sa dati ko ang sahod sa labeling, binigyan ko nga yung parents ko, di ba? So, syempre, yung mga labeling, loaning ko na trabaho, pag mga sahod ako, binibigyan ko yung parents ko. So, kasi ngayon, hindi, kung naging sahod ko, hindi kasi may binayaran ako. Pero kapag wala na akong binayaran, okay na tanan, nagbibigay naman ako. Tapos, next is yung living at 23 journey ko. Ayun, 23 ako. Dati ko pa yung sinasabi nung hindi pa ako nakapag-graduate na gusto ko talaga lang mag-try ng living yung mga experiences ng syempre alam mo naman legit talaga yung mga pag-living alone ka, yung ulam mo na lang, laging itlog. Tama, totoo nga yan ang mga ganyan, yung mga experiences mo kasi nagtitipid ka, diba? Tapos, totoo, nangyayari yan sa akin kasi nagtitipid ako. Alam ko naman na ma-experience ko yun dahil ganyan naman talaga pag nag-boarding house ka, diba? So, syempre, and then next is yung ang living alone ko, malayo sa parents ko, hindi ako sanay. But, siguro nag 1 month ako nasasanay ko. Minsan malungkot, ganyan na mag-isa ka. Pero, kinakaya ko naman kahit na mag-isa ako kasi nga buong buhay ko sa parents lang ako hanggang sa nag-graduate and 1 month pa lang ako nag-living alone. So, ngayon, dahil sa na-experience ko na ang 1 month, kaya na-share ko na sa inyo kung ano yung mga na-experience ko. Kaya, sinasabi ko sa sarili ko na pinapasahan ko sa sarili ko. Siyempre, nagkasakit ako noon. Bago lang, di ba? Kaya maliit ang sahod ko noon. Bagong sahod ko noon. Kaya maliit lang kasi nagkasakit ako. 3 days. Nagtrabaho nga ako kahit na nilalagnat ako, nag-undertime ako kasi hindi kaya ang sakit ang ulo ko. Pero, kaya maliit ang sahod ko. Bakit ko kasi kinakaya, kaya naman kaya, di ba? So, puhunan natin yung katawan natin. Kasi pag nasa trabaho, kailangan fit to work ka talaga. Kaso hindi talaga may iwasan na magkasakit, di ba? Dahil tao lang tayo, hindi ba napapagod yung katawan, di ba? So, hindi naman palaging okay yung katawan natin. Minsan talaga na napapagod din siya, di ba? Pero ngayon lumalaban at bumabawi ako sa mga overtime ko. Kaya minsan lang ako vlog. Namiss ko na nga mag-vlog. Kaya, syempre yan yung mga experience ko. Allowance, bayarin sa boarding house. Syempre, pagtitipid, pag-ipon, paano naman mag-ipon kasi puro bayarin na lang, di ba? Tapos, sa 23 ko, yung mga sinasabi ko noon na kanang pag makatry ako ng boarding house, maranasan ko tong ganito. Diba, pag magtitog na lang, tapos magtipid. Naranasan ko na ngayong magtipid. Nasasanay na ako magtipid sa sarili ko para umabot lang. Kaso hindi talaga umabot kasi maliit na lang yung naiiwan sa sweldo ko. Kasi nagbabayad ako sa mga utang ko, ganyan. So, hindi talaga siya aabot, diba? So, yan yung mga sharing ko ng mga, syempre, experiences ko at 23 living alone na 1 month na ako. Malungkot, pero pinakaya, nagtitipid, ganyan. Ayun na yung buhay ng pagiging living alone. Kailangan mong mag-survive. Ganyan lang yun para may makain ka araw-araw. Ganyan. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell for more videos. Thank you so much for watching. See you sa aking next vlog. Bye!